Yo! Zera nga pala. Welcome muli sa ating channel. Today, gagawa tayo uli, syempre, ng vector art. Pero bago natin simulan tong video, gusto ko lang sabihin na mag-upload ako ng doodle art content dito sa channel natin. Yan. At dito ko siya gagawin sa Lime Sketchbook ko. Goal ko kasi this year mag-improve yung traditional and digital art ko. Tsaka para makapag-sketchbook tour din ako end of this year. Siguro twice a month mag-upload ako ng ganitong art content. Sana magustuhan nyo. Balik tayo sa video. Medyo challenging to kasi half body yung magiging reference natin. At eto pala yung reference natin at yung color palette. Pero may mga colors akong hindi sinama na gagamitin natin na makikita nyo mamaya. So game. Una, maglalagay muna ako ng background nila. Medyo light lang. Ito yung color code niya. Start na muna tayo mag-trace ng line art para sa gas mask at hair niya. Gawan ko muna siya ng folder para organize siya. Name natin ng G1, short for girl 1. Yan, lagay ko lang yung layers ng line art niya. Then, gawa uli ako ng isang folder para dito kay G2. Ayan, okay na. Pero bago tayo mag-proceed sa line art ni G2, pakita ko lang yung na-trace nating line art para kay G1. Then yon, start na tayo mag-trace ng line art ni G2. Timelapse ko lang ng bahagya. At yun, ox na tayo sa line art nila G1 at G2. Ngayon, i-subtract ko naman banda dito para maging glass nitong mask at makapag-trace tayo ng eyes niya. After nga natin dito sa line art, dito naman tayo sa base tone ng skin. Umpisahan ko muna dito kay G1. At next ko naman i-trace yung mid-tone color niya. At yung base tone ng Blue Ribbon G1. So, okay na tayo dito sa Blue Ribbon at mid-tone. Bago tayo mag-proceed, gawan ko muna ng folder itong skin tone at uniform para organize. Next na trace natin yung base tone, mid tone ng uniform ni G1. Timelapse ko lang ulit. Dark tone at mid tone ng uniform at ribbon ni G1 yung next na i-trace natin. Sa skin naman niya siguro, konti lang yung ilalagay ko na dark tone para sa finishing touch ng skin ni G1. Ngayon, na tayo sa skin ni G1. Next naman natin i-trace yung kay G2.
Bali dito, mid-tone at dark tone muna ng uniform at ribbon yung ititrace natin. Ayos! Tapos na tayo sa uniform ni G2. Next naman natin yung finishing touch ng skin tone niya. Kagaya nung ginawa ko kay G1 kanina, isusubtract ko yung layer ng mask. Gamit itong circle shape para maging glass itong mask niya. At para makapag-trace tayo ng eyes ni G2, time-lapse ko lang. Next, dito tayo sa isa sa mga gustong-gusto ko na part. Dito sa pag-trace ng light tone ng mask. So, simulan ko muna kay G2. So, ayun, nakapag-base light tone na tayo. Next naman natin kay G1. Kuhan ko lang muna ng folder para sa mask niya. Start na tayo mag-trace ng light tone ng mask ni G1. Time-lapse ko lang uli.
Bale, yun. Okay na tayo sa base light tone ng mask nila. Ito, pakita ko lang yung na-trace natin. Dito naman tayo sa hair niya. So, ganito yung style na gagamitin ko dito. Per hibla. Base tone color ng hair muna tayo. Dalawa kasi yung gagamitin ko dito eh. At yun, na-trace na natin yung light base color. Next naman, yung pinaka final touch color nitong hair. So, game! Focus na tayo sa hair ni G1. Details na lang ng gas mask at yung sa skirt niya. Pero bago yon, siguro tapusin ko lang yung hair ni G2. So, ganun din kay G1. Gawa uli ako ng folder para sa detail ng hair niya. Base and light color din ng hair niya yung ititrace muna natin. Then, game! Ayos, light tone na tayo ng hair ni G2. Ngayon tapos na tayo sa hair ni G2. Sa detail naman ng gas mask at dark tone ng eyes naman tayo. Simulan ko muna kay G1 at next kay G2. Dito naman, ititrace ko na yung light tone ng mask ni G1 para sa final touch to. Okay na ako dito sa final touch ng color ng mask ni G1. Dito na tayo kay G2. Ayos, tapos na tayo sa mask nila at siguro mag-final touch na ako sa bandang uniform nila, G1 at G2. Gagamit ako ng light and shadow na transparent color. So, ganito siya. Tansyahan lang yung opacity. Then, last, final part na tayo.
Sa detail naman tayo ng skirt nila. Dito medyo mahaba-haba to kasi marami akong pinatong na kulay dito eh. So kaya time lapse ko lang ulit. Dapat plain color lang yung background na gagawin ko sana. May naisip kasi yung idea para sa background. Ginawa ko, nag-search ako ng scape ng mga street, house, at city. So, ito nga, may napili ako. Hindi ko na sinama dito sa PS para, yun nga, matry ko naman na hindi siya tinitrace through picture. So, game! Time-lapse ko lang uli. Kasi medyo challenging to at may katagalan. At yun, tapos na. Sa wakas, maraming salamat pa sa mga nanood nitong vector art voice-over narration natin. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. At patuloy nyo pa sana suportahan sa mga parating pa nating art content. Zera nga pala. Peace, I'm out.